So, hello class, and meron tayong class for today. So, bago tayo magklase, makikita yung muna ang lahat and tayo ay magdadasal. So, Miss Rapol, pwedeng makilid ng prayer? Yes po sir, pwede po. Tayo muna tayo. Dear Lord and Father of all, now and what we are about to learn, inspired us by your Holy Spirit, at we listen and write as we discover more than about the world around us. We ask all in this name of Jesus. Amen. So, thank you. So, magsiupo na ang lahat. And bago tayo mag-umpisa ng ating klase, is magkakaroon muna tayo ng attendance. So, pag present kayo is, say present na lang. First, Alburo. Present sir. Albero. Present po. Arguinoso. Present sir. Balmaceda. Sir, present po. Cabarle. Present po. Cacho. Present po. Castardo. Present sir. Dador Ashaira. Sir, present po. Dador Laila. Present po. Dalion. Present sir. Dapul. Sir, present po. Dumangas. Sir, present po. Isorio. Present sir. Gayla. Present po. Huerto. Sir, present po. Haka. Present po sir. Ligaya. Present po. Liz. Present po sir. Lopez. Present po. Olivar. Sir, present po. Rapol. Present sir. Reblora. Present po, sir. Ruado. Present po. Talavera. Present sir. Yunoria. Present For the po, last sir. is Zeta. Present sir. So, present naman ang lahat. So, proceed na tayo. So, bago tayo mag-proceed pala is magkakaroon tayo ng classroom rules. So, ito yung aking classroom rules. Makikibasa na lang. So, ako na lang magbabasa. First one is be optimistic. So, pangalawa is be polite and respectful. So, especially respect lang to each other. And nire-respeto ako kayo bilang estudyante and nire-respeto nyo ako bilang teacher para maganda yung flow ng ating discussion. So, pangatlo is be kind. Mabait lang. And be productive. And be prepared. So, kailangan nyo din mag-prepare din magkakaroon tayo ng mga activity at quiz later. So, thank you. And mag-umpisa na tayo sa ating motivation. So, may naka-flash ako dyan sa ating PowerPoint na motivation. Meron ditong quotes. So, ang quote na ito is, earn your success based on service to others, not at the expense of others. So, makiki-explain ng iyong insight about the quotes, Mr. Dalion. Para sa akin, sir, ang nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkamit at tagumpay sa pamagitan ng pagtulong at paglilingkod sa iba, kaysa sa pag-abot nito sa pamamagitan ng pagsasamantala at pananakit sa iba. Okay, thank you, Mr. Dalion. Another one, Miss Balmaceda. Po sa akin, ang tunay na tagumpay ay nakakamit kapag tayo ay nagiging napakipakinabang. Ang pagbibigay ng serbisyo at tulong ay nagkakaroon ng kasiyahan at tagumpay para sa akin. Okay, thank you. So, another one, the last, Mr. Blora, magkibigay ng insights mo about dito sa quotes na nakalagay sa ating PowerPoint. Para po sa akin, sir, at tagumpay ay nakakamit sa paglilingkod sa iba na nagpapalakas lalo ng ugnayan at relasyon sa isang komunidad. Okay, thank you. So, nagkaroon na kayo ng motivation para sa ating gagawing klase for today. So, mag-uumpisa na tayo ng ating klase. Ang ating topic ngayon is taking room service order. So, bago tayo mag-proceed sa ating classes, magkakaroon muna ako ng tanong about sa mga insights nyo about dito sa topic na ito. So, ang tanong is, what is room attendant? Taas ng kamay kung sinong gustong sumagot, and kung meron kayong mga idea is raise your hand lang. Okay, Miss Lopez, what is room attendant based on your kaalaman? Base sa iyong kaalaman, ano ang room service attendant? Sir, para po sa akin, ng room service attendant, ito po yung naghahanda ng mga pagkain na dadalhin sa isang room service order. So, tama, no? Tama naman ang iyong sinabi. Another one, Miss Huerto. Same question. What is room attendant? Room, ano po, sir? Room attendant or room service attendant? Ang room service attendant po, siya po yung naghahandle ng pagkain. May days of throne, siya rin po yung naghahandle ng guests. Okay, thank you, Miss Huerto. So, tama naman. So, tama naman na inyong mga sagot. Ang may hinahanap lang ako na konting word na makakapagpaano sa room service attendant. So, ang room service attendant provide in the room service to guests such as taking orders, setting tables and trays, serving food,
processing the bill or room service account, and clearing after the meal. As a room service attendant, it is essential that you maintain a cheerful but polite attitude while properly fulfilling your duties and responsibilities. So, yun ang isang room service attendant. Dapat pag ikay isang room service attendant, dapat lahat ng yun ay iyong taglay. Dahil pag kayo nakahandle ng ating mga customer sa mga restaurant, is dapat kayo ay parang fulfill kayo sa inyong mga duties and responsibility, and dapat kayo maging marespeto sa inyong mga customers para mas maganda yung feedback sa inyo ng inyong mga customer, and para gumanda yung pangalan o kaya magbunga yung mga pinaghirapan ng pinagkatrabaho mong restaurant. Dapat yung mga room service attendant nila is dapat is magagalang, responsible, and willing sa kanilang mga ginagawa. So, next tayo. So, for the next is magkakaroon ulit tayo ng oral recitation. So, tataas muna ng kamay kung sinong gusto, and may plus point na lang. Plus 5 sa quiz kung sinong gustong sumagot. Makikitaas na lang ng kamay. Tataas muna ng kamay bago ko sasabihin yung sagot. Okay, Miss Ligaya. Tumaas ka ng kamay. So, based sa iyo, how important the role of room service attendant in taking room service order? Ulitin ko yung tanong. How important the role of room service attendant in taking room service orders? Ang mga room service attendant po is nagbibigay sila ng kaginhawaan sa mga guest or customer na ayaw lumabas ng kani-kanilang mga kwarto. So, tama. Thank you, Miss Ligaya. And another one, taas ng kamay. Miss Haka. Ulitin ko yung tanong. How important the role of room service attendant in taking room service orders? Ang room service attendant, sila yung nag-check na makapagkain kung tama at kumpleto, sila rin yung naghahatid sa tamang oras. Okay, thank you, Miss Haka. Tama naman ang mga inyong mga sagot. So, thank you sa inyong pagtaas ng kamay and pagbibigay ng mga insights nyo about the role of room service attendant in taking room service orders. So, ngayon naman is magkakaroon tayo ng activity, and familiar na kayo sa ating topic ngayon para may mga binibigay na kayo mga insight nyo o kaalaman nyo about this topic. So, magkakaroon tayo ng activity. So, i-divide ko kayo into 4 groups, and para i-perform nyo as a role play yung duties and responsibility of a room service attendant. So, bibigyan ko kayo ng 3 minutes to prepare and 5 minutes to perform your role playing. So, ito ang ating criteria. Bago ko kayo group, ibibigay ko muna yung criteria. So, the first one is professional appearance. 4 is for very good. Present a polished and professional appearance adhering to dress code and grooming standards. So, number 3 is good. Maintains a neat and professional appearance. So, second, fair. Shows effort in the maintaining a tidy appearance. And number 1 is poor. Some aspect of appearance may need improvement. So, dito naman tayo sa communication skills. Number 4 is very good. Communicate clearly, confidently. Tapos, number 3 is good. Communicate effectively with guests. And 3 naman is fair. Communication is satisfactory but may lack of some clarity. And last is poor. Communications lacks clarity, professionalism. So, time management, na very good, ay complete tasks efficiently within a allocated time. And the good is number 3, manage time effectively, meets host deadlines. This number 4 naman is number 2 naman is yung fair. Adequate time management but may struggle with some tasks. And last one is yung poor. Frequently falls behind the schedule, struggles some contracts. So dito naman sa last is attention to detail. Ang number 4 is very good. Pays meticulous attention to the detail. Tapos ang number 3 is good ulit. Demonstrate good attention to detail in. Number 2 naman is fair. Completes tasks with acceptable attention. And last one is poor. Frequently overlook details impacting. So, yun ang ating rubric sa inyong gagawing activity na role play.
So, i-group ko na lang kayo into 4 groups. So, bali ang hatian is mula kay Miss Alburo hanggang kay Miss Cacho. Yan ang group 1. Tapos, ang group 2 mula kay Miss Castardo hanggang kay Miss Dumangas. Group 2. Tapos, ng group 3 mula kay Miss Hisorio hanggang kay Miss Lopez. Tapos, ang group 4 is mula kay Miss Olivar hanggang kay Miss Zeta. Yan ang magkakagrupo. So, ang group 1 is Alburo, Albero, Arguiñoso, Balmaceda, Cabarle, Cacho. Group 1. Group 2, Castardo, Dador Ashaira, Dador Laila, Dalyon, Dapol, Dumangas. And group 3 ay Isorio, Gayla, Huerto, Haka, Ligaya, Liz, Lopez, Olivar. Ay, si Olivar para group 4. So, group 4, Olivar, Rapol, Reblora, Ruado, Talavera, Yunoria, etc. So, i-perform nyo na lang ang prepare 3 minutes and i-perform nyo siya ng 5 minutes. So, timer start now. A few moments later. Okay, palakpakan natin ang ating mga group na nag-perform ng kanilang roleplay. So, ibibigay ko na lang yung grades mamaya sa inyong ginawang roleplay. So, thank you. Makikiupo na muna ang lahat. And balik sa kanilang mga upuan. At yung mga bangko is makikibalik na lang. So, dito naman is magkakaroon tayo ng another questions about the topic. So, magtatawag na lang ako or bubunot na lang ako dito sa ating listahan. So, Miss Hisorio, ito ang tanong. How did the room service attendants communicate with the guests during their performance? So, bali do sa parang nagkaroon ka ng insights or about do sa roleplay. Paano nila pinakita yung pag-complain ng guests during the main performance? Paano nila pinakita yung kanilang pagiging responsible sa pag-ano ng mga customers or guests? Ang sino ko na po sa ginawa nila mga roleplay is paano ikipag-communicate po sila ng maayos and may mababaw po silang mga boses. Okay, thank you. Thank you, Miss Hisorio. Sorry, ano? So, another one, Miss Olivar. The question is, how did the group collaborate with each other to ensure a smooth and efficient room service operation? So, paano yung basic sa group 4, paano nyo pinakita yon? Yung mga collaborate with each other para mapaganda yung pag-deliver ng pag-spread ng isang room service operation. So, nag-collaborate po kami as one and ginawa po namin yung proper way to how to serve food in the room service orders. Okay, thank you, Miss Olivar. So, magsiyo po na lahat and yung may mga sumagot and yung mga nabunot is magkakaroon sila ng plus points sa ating quiz. Mamaya. So, ito na ang ating discussion. Mag-umpisa na ako ng ating discussions. So, ang topic natin ngayon is take room service order. So, the first one is duties and responsibilities of a room service attendant. Here are some duties and responsibilities of a room service attendant. So, papaliwanag ko muna kung ano ang isang room service order. So, room service order may come from guests through a phone or call using a menu card in a guest room or from a doorknob menu. As a room service attendant, it is important for you to have a good knowledge of the room service menu items that is establishment offers. Some establishments have room service order takers different from the room service attendant. So, dito sa room service attendant, sa room service order is yung parang pag tumatawag ka sa kanila, halimbawa is nagpunta ka sa isang hotel, sa isang mamahaling hotel o kaya sa normal na hotel lang. Halimbawa is nagugutom ka and pwede kang tumawag sa kanilang room service orders. Halimbawa is tatawag ka sa isang room service attendant, so sasagutin ka ng isang room service attendant. So, parang sasabihin nila sa iyo yung menu
na meron sila ngayong araw na ito. Then, pagkatapos nilang ibigay sa yung menu, so, ibigay mo yung gusto mong orderin sa kanila. And dadalhin nila sa inyo by dadalhin nila mga room service attendants sa inyong room. So, next, prepare room service order. Aside from taking orders, room service attendants are also in charge of setting up the tray and trolley to deliver the food's order. This may include checking the food order and identifying the appropriate tableware for the orders. Meanwhile, for establishment where the room service department prepares the food separately from the central kitchen, you may be required to have a basic cooking and food arrangement skills. So, dito naman sa prepare room service order is parang yung nagpe-prepare ka na, nadadalhin mo na yung foods na mga in-order ng guest mo sa kanilang room. So, dito is may designated dapat yung mga ilalagay mo doong mga utensils. Halimbawa is yung meron ka dapat table napkin and doon nakalagay yung mga food, yung mga spoon and fork mo para presentable yung mga dadalhin mo sa kanilang, sa inyong mga guests. So, dapat pati dito, nakalagay dito is yung mga tableware. Halimbawa is yung mga fish plate, yung mga soup bowl is dapat maayos yung pagkakalagay. And siyempre yung mga glass na gagamitin mo doon is dapat appropriate doon sa kanilang mga in-orders. So the next one is deliver and serve room service order. So dito naman yung pagdadala na mismo ng order. 'Di ba kanina pre-prepare mo, tapos ngayon naman is dadalhin mo na. Delivering the orders include carrying to the tray or using a trolley properly to transport the order to the room of the guest. In doing so, you should keep in the mind that the food is properly covered and served and the proper temperature. So, tama yun. Pag nagsiserve kayo na pagkain, dapat is naka-cover siya. Halimbawa is, ang in-order nila is yung mamoys. Pag mamoys ang kanilang mga in-order na pagkain sa kanilang mga order, dapat is yung may takip para hindi siya masyadong kumayat doon sa pinggan and para hindi masyadong hassle dalhin pati. Kasi pag nakalagay siya sa trolley, sa tray, tapos may trolley, tapos pag iniipod mo na yung trolley, baka maaaring mag-leak o kaya mabubuo yung mga in-order ng guest mo. Kaya dapat is may taklob yun para presentable din sa inyong mga guests. So, meanwhile, serving the orders include properly setting of the order on the identified table or in some cases, setting up the trolley to them. So, minsan, pag nagdi-deliver ka na pagkain, maaring ilalagay mo yung mga pagkain mo doon sa lamesa nila or papaiwanan nila doon sa trolley na sila na lang ang maglalagay mismo doon sa kanilang lamesa. So, karaniwan naman is parang pinapalagay na nung guest mo is yung pagkain mismo doon sa lamesa. Doon may nakalagay na designated na table, doon mo ilalagay yung pagkain and magkakaroon ka ng proper putting of food in their tables. So the next one is clear room service order and maintain room service items. So dito na tayo. As a room service attendant, it is your responsibility to make sure that all service were delivered to the guest room are returned in the proper location after their service. You are always tasked to clean and store the trays and trolley properly to the next use. So after kumain ng guest, i-call ka nila to pay, and pag tatanungin mo sila kung niligpitin mo na ba, kung wala na ba silang kakainin, kung wala na ba silang gagawin doon, tatanungin mo muna yung guest bago mo ligpitin. So lilinisin mo yung lamesa niya, lilinisin mo yung pinagimitan niya, and yung mga ginamit niyang mga utensils and yung mga baso at pinggan is ilalagay mo na sa trolley and pupunasan mo yung kanyang lamesa para maging malinis. And yun is, yung mga ginamit niya is syempre i-arrange mo pa din sa trolley ng maayos para presentable din sa paglabas. So yun lang. And our next topic, few inches later. So proceed na tayo sa ating next topic na which is preparing the tray and trolley for room service. So dito naman tayo. So mayroon ditong guidelines for preparing the tray. So the first one is tray can be set for 1 to 4 guests depending on the type of order and as long as items are safe and well balanced. So pag nagdi-deliver ka, pag nakalagay doon sa trolley
na i-deliver mo sa room mo, sa room service ng mga guests. So kailangan is well balanced and hindi siya parang dikit-dikit kasi maaaring magkahalo-halo yung mga order o kaya mabubo o kaya malaglag dahil sa sobrang sikip dun sa trolley. And the next one, never stock more than 2 plates. So pag nagdadala ka ng dapat yung mga ilalagay mong pinggan doon isakto lang doon sa kakainin nila. And pag nag-request na lang sila ng another plate, saka mo lang dadalhin doon sa kanila pag nag-request sila. Kailangan is appropriate yung mga nilagay mong plate para sa dessert, main dish o kaya sa appetizer. Yung mga ilalagay mong plate doon para hindi sila magalo-halo or para hindi hassle sa lamesa o kaya sa trolley mo pagdadala. So the third one is cover plates and utensils. So gaya na sinabi ko kanina, is parang yung mga utensils, yung mga fork, spoon, or knife na gagamitin nila is nakalagay sa isang table napkin. So may appropriate na table napkin folding naman doon na ilalagay mo doon yung mga utensils para hindi siya madumihan. And yung sa cover naman ng mga plates is pag yung may naman kailangan tatakloban mo nga kagaya na sinabi ko kanina para hindi magkaroon ng contamination and para din hindi masira yung pagkain. Para hindi mapatakan ng kung ano-ano. Tapos pang-apat, cover all foods with appropriate food covers. Yun na nga, palit-ulit tayo na yung pagkain is tatakloban mo ng appropriate. Halimbawa is yung bowl na may sabaw. So tatakloban mo siya ng hindi pinggan lang, tatakloban mo talaga ng pantaklob doon para pag hinawakan niya is hindi mainit kasi pag pinggan lang kasama naman din tingnan na pinggan lang yung taklob doon sa bowl. So may nakalagay din appropriate na pagtaklob para mas maganda tingnan and presentable sa mga guests. Never overload the tray. So yun na nga, and pag nagdi-deliver ka, halimbawa is yung tray is punong-puno ng dessert, then yung dessert is cake, ay di parang may chop of cake doon. So pag dikit-dikit yun o kaya may mga glass din, may champagne. So pag yung tray saka yung trolley is puno, pag nagdadala ka parang hassle. Parang pag itutulak mo o kaya pag dadalhin mo na yung mga order, sobrang dami. Maaring magkabubo o kaya magkadanggil-danggil, mabubuan yung main dish ng alak. So yun, kailangan is appropriate lang, sakto lang yung ilalagay mo para pwede mo naman siyang balikan pag hindi mo kaya. Sasabihin mo dun sa guys, okay, babalik po ako sir, yung ganun, para hindi dikit-dikit o hindi sama-sama lahat ng mga orders pag hindi kasya. So next, use tray and trolley to carry more than 1 tray. So yun na, yung paggamit ng trolley, halimbawa is hindi naman sa isang tray kasi hindi sama-sama dun yung lahat, mga main dish, appetizer, tapos yung drinks, dessert, hindi sama-sama dun siya lahat. So kasi mali yung tray is parang rectangle na hindi masyadong malaki. So kaya naman dun sa trolley na kaya kahit dalawa. Yung mga dessert, yung mga drinks, appetizers, pwede rin siya isang tray. Tapos yung main dish and yung mga utensils nun is doon sa kabilang tray. So kaya siya naman yung dalawa doon sa trolley. Kaya sakto lang, ilalagay na lang sila ng maayos. Then next, when setting up a tray or trolley, in the first room service order to serve should be placed on the topmost layer of the tray trolley. So yun na nga, halimbawa is napa-assign sa'yo na i-deliver na halimbawa is dalawang i-deliver mo pero magkaibang room. Yung una mong i-deliver is dapat nasa ibabaw. Then yung pangalawang mong i-deliver dapat nasa ilalim pero maayos pa rin yung pagkakalagay. Kasi pag ang nasa itaas parang hassle, pag yung i-deliver mong huli is nasa ibabaw pa, yung una mong i-deliver is nasa ilalim. So dapat lagi nasa ibabaw yung una mong i-deliver sa iyong room service guest. Para hindi rin hassle ang pagkuha and maaari pa yung malaglag or kaya matuluan yung nasa ibabaw. So next, preparing the trolley. So preparing the trolley, different types of trolley may be used of delivering food service orders. There are collapsible room service trolley and there are room service trolley with a hot box installed to maintain a temperature of food. While delivering food beverage order, there are also trolley which can also be turned into tables for the convenience of guests. So, yun na nga, pag may trolley na nandun yung mga hot surface, halimbawa yung mga sabaw, may trolley na nakalagay din yung doon, yung parang thermos kung tawagin o kaya mga ganon. Yung mga napapag-initan, yung mga nalalagay ng mga maiinit para ipagkuha nila ng sabaw is parang doon na sila kukuha, hindi na nakalagay sa isang cup, may mga ganon
Tapos dito, get the items ready first. Second, set up room service items on the tray. And third, check the trolley. And the last, set up room service items on that trolley. So ito yung pagkakasunod-sunod. Una daw is yung mga utensils na gagamitin, yung mga pinggan, yung mga kutsilyo, yung mga kutsara at tinidor na gagamitin mo. Tapos isa-set up mo na siya doon sa tray na ilalagay mo doon sa trolley. Tapos i-check mo siya kung ayos na ba yung pagkakalagay, kung hindi ba matutumba or hindi ba mabububo yung mga laman ng trolley pag tinulak mo na. So pag ayos na, yun na, i-set up mo na yung i-set up mo siya sa room service. Guess mo, pupunta ka na doon and doon mo siya tatanungin kung ilalagay mo ba sa lamesa niya o siya na maglalagay, iiwanan mo na lang doon. So tapos na tayo sa ating discussion and sana is may naintindihan ang lahat. A few moments later. So okay class, tapos na ang ating discussion ngayon. So may naintindihan ba ang lahat sa ginawa nating discussion? Yes sir, madami pong natutunan. Okay, thank you. So ngayon naman is magtatanong ako sa inyo. Recitation ulit para dagdag din sa points nyo sa quiz. So magtatanong ako dito ng mga some questions na tatanungin ko na lang kayo kung ano yung mga natutunan nyo na pwede nyo i-share sa akin, kung ano yung mga natutunan nyo sa ating ginanap na discussion. So magtatawag ulit ako ng mga hindi pa natawag kanina, Miss Dador Ashaira. So, anong natutunan mo sa ating topic for today? Natutunan ko po, sir, is yung tamang paglalagay ng mga pagkain sa trolley and pag-deliver sa isang room service order. So, thank you, Miss Ashaira. May naintindihan ka sa ating ginawang discussion. Miss Seta, ano ang natutunan mo sa ating discussions? Explain some word of wisdom. Natutunan ko po sir, yung tamang pag-handle ng mga guests and yung mga orders po nila. Okay, thank you, Miss Seta. Another one, Miss Liz. Ano ang natutunan mo sa ating discussion for today? Kung ikaw ay nakinig. Ang natutunan ko po sir is yung proper way of preparing tray and trolley. Okay, thank you, Miss Liz. And wari ko naman is may naintindihan ng lahat. Oh, another one, Miss Albero. Ano ang natutunan mo sa ating discussion for today? May hindi pa nababanggit dito sa ating discussion. Ang natutunan ko po sir is yung duties and responsibility of a room service attendant. Okay, thank you, Miss Albero. And may naintindihan ba ang lahat? Yes po sir. Okay, thank you. So ngayon naman is magkakaroon tayo ng isang quiz. So may naintindihan naman talaga ang lahat. So magkakaroon naman tayo ng quiz ngayon. So naka-flash na lang dyan sa PPT yung ating quiz for today. Multiple choice lang siya, which is up to 5 and madali lang siya. Kaya-kaya niyo sagutan. $10 minutes lang sasagutan, o kaya kahit 5 minutes lang, madali lang naman eh. At answer only lang. Okay, thank you. Tapos na ba ang lahat sa quiz? Okay, another 3 minutes. Okay, thank you. Makipasa na lang ng mga papel sa unahan and ako na lang ang mag-check ng inyong mga quiz. So, bago matapos ang ating klase, magkakaroon tayo ng assignment. So, ito ang assignment nyo. Makikibasa na lang. And pwede nyo rin picturean. And nandyan nyo rin yung criteria. Wait lang pala yung criteria. Yung assignment na lang muna. So, ang assignment nyo is write an essay detailing the duties and responsibility of a room service attendant, is emphasizing the key tasks involved in taking, preparing, delivering, and clearing room service order. Additionally, provide insights into the guidelines of preparing trays and trolley, considering the number of guests and safe arrangement of items. Discuss the importance of the maintaining serviceware and proper cleaning and storing of trays and trolley. So, yung rubrics ay na lang naka-flash.
So, I hope na may naintindihan ng lahat sa ating discussion for today, and sana is magamit nyo sa inyo real life situation, yung mga ating pinag-aralan ngayon, and lalo pa tayo ay mga magluluto, mga food service management. So, thank you, and nawais may naintindihan ng lahat. Thank you for listening and participating to our discussion for today. Yung may mga sumagot kanina is magkakaroon sila ng plus sa quiz. Idadagdag ko na lang. Yung 2 point each yung quiz. Bali up to 10 siya. So, thank you and have a good day. Ingat kayo palagi. Stay safe.